sa kampo ni Bato. Eto na po. Nanindigan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Sa gitna yan ng balibalitang pinaaresto na siya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sabi ng DOJ kahapon, pwedeng isuko sa ICC si Senator de la Rosa. Ano naman ang sabi ng kanyang kampo? Gigiit ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, walang legal na basihan ang gobyerno ng Pilipinas na isuko ang isang Pilipino sa International Tribunal tulad ng International Criminal Court. Himayin lang natin, Gigi, no, kahapon sinabi ng Department of Justice na may dalawang options na pwedeng gawin kay Senator de la Rosa. Una ay isuko siya sa ICC at ang pangalawa ay isailalim siya sa tinatawag na extradition. Ang dalawang options daw na ito ay nakasaad sa Republic Act 9851. Yan talaga makapangyarihan yan, 9851, Bato. Kahit anong gawin mo, tatapong ka doon. Parang sinabi mo kasi, pag ayaw mong tulungan si Digong. Yun eh. Bato, kapag hindi ka sumuko, hindi ka napunta ng ICC, diretso garapon si Digong, sabi ko sa'yo. Totoo yan. Kapag Bato, hindi ka sumama sa ICC, si Digong diretso garapon talaga. Wala siyang magiging prime witness na lalaban kay Nino. Lalaban kay Las Cañas, kay Matubato, kay Garma, kay Trillanes. Sinong witness ang tatayo kay Digong? Wala. Ikaw ang pag-asa. Ikaw ang pag-asa para makabalik sa bansa. Asan ka na, Bato? Tulungan ang mama. Ano man ang mangyari, walang iwanan. Isama mo, Bongo. Di ba tatlo tayo? Huwag magtago, Bato. Tulungan mo si Rodrigo. O garapon ang lagay ko. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Kahit anong gawin mo, Bato, pinapalala mo ang sitwasyon ni Digong. Wala siyang counter witness na maglalaban kay Garma, Matubato, Las Cañas. Yan po ang isipin natin, ha. Pag binasahan po na si Digong, dedepensa na siya para hindi siya magarapon. Sino ang magtatanggol sa kanya? Bukod kay Kapman, meron siyang Bato de la Rosa na pasisinungalingan lahat ng sinabi ni Las Cañas, ni Garma, at ni Matubato. Kung wala ka dun, Bato, talagang sinabi mo na wala kang pakialam kay Digong. Ganon po yan. Parang korte rin dito yan. Parang natural na korte. Imported nga lang. Diba? So, as long as nagtatago ka, Bato, as long as nagtatago ka, nonsense. Kaya pansin nyo po, wala ba kayo napansin? Wala kayo napansin? Anong sabi ni Sarah? Ngayon nyo lang may isip. Anong sabi ni Sarah? Ako nang bahala kumuha sa abogado mo. Bakit? Alam ni Sarah na si Bato ang gagawing witness. Kaya nga ino-offeran ka ni Sarah eh. Kaya ino-offeran ka ni Sarah, Bato. Hindi mo ba nagets yun? Ba't kami nagigets namin? Kaya ino-offeran ka ni Sarah, kailangan mong tulungan yung tatay niyang kurdure ang betlog. Diba? Tama, mali. Kaya nga si Sarah na mag-o-offer sa'yo ng abogado. Dahil kailangan ka para masagip ang kurduroy na betlog na tatay niya. Hindi mo malagay yun. Magtago ka pa, Bato.
Hindi po kasama si Asierto. Hindi po kasama si Asierto. Kasi ano lang yon, regarding Michael lang, Intel lang yon, sa local lang yon. Sa local lang si Asierto. Pero yung crime against humanity, kasama po talaga yung tatlong yon. Kasi papatunayan, yung isang kaso ni Digong, ang isang kaso po ni Digong, pagpatay sa Davao City. Ang babanat doon si Matubato, ang babanat doon si Las Cañas. Pagpatay sa mga local mayors and governors, ang babanat doon si Las Cañas, ang babanat doon si Garma. Pagpatay sa mga mahihirap na may premyo ang pulis, ang babanat doon si Garma at si Las Cañas. Kasangkot dapat sa witness stand, ang lalaban naman si Bongo. Ganun yun. Ha? Nasaan na gets nyo? Pagdating sa national level, nung presidente si Digong, si Garma ang tatayo. Kalaban niya si Bongo at Bato. Yun. Ngayon, paano may didepensa ni Digong na mali lahat yun? Kung wala ka, kaya nga ino-offeran ka na ni Sara eh. Okay? Kaya ino-offeran ka na ni Sara. Ako nang bahala sa abogado mo. Kasi nga, kailangan mong tulungan si Digong. Yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito ngayon ang kine-question ng kampo ni De La Rosa Jiggy. Ayon sa abogado ng senador na si Atty. Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang Republic Act 9851. Hindi raw kasi itong maituturing na self-executing dahil wala itong Implementing Rules and Regulations o IRR na dapat sana'y nagdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, Jiggy, ang sinasabi ng kampo ni Senator De La Rosa ay gray area ito. Kaya naman kung isusuko raw ng gobyerno sa ICC ang senador ay maituturing ito na unconstitutional. Dagdag pa ni Atty. Torion, pagkait sa kalayaan ng isang akusado. Ayan po ang ibig sabihin niya, pag gumagawa ka ng masama, sino abogado mo? Either Torion at Topacio. Patayin mo si BBM? No joke. Di ba po, tama? Kapag may ginagawa na talagang masama, makikita mo na si Torion at Topacio. At eto na nga, ganyan-ganyan din kay Kibuloy. Ganyan-ganyan din. Ganyan-ganyan din sa Pogo. Ganyan-ganyan din. Ganyan-ganyan din kay Tebes. Ganyan-ganyan din. Siya ang nakikita mo. Sa impeachment, ganyan-ganyan din, Torion. Pag nakikita nyo na po sa mainstream media to, ibig sabihin, meron na namang kakasuwang masama. Meron na namang aarestuhin masasamang tao. Pag lumalabas si Torion at sino? Si Topacio. Diba? Sa dayuhan, ang kalayaan ang pagsuko ng isang akusado sa dayuhan o international court dahil lalabas daw ito sa jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo ay matapos nga arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ay naghain ng petisyon sina Duterte at Senator De La Rosa sa Korte Suprema para nga ipatigil ang kooperasyon ng pamahalaan sa ICC dahil wala raw itong sapat na legal na basehan. Parehong argumento rin ang ginagamit ng kampo ni Senator De La Rosa ngayon. Pero Jiggy, nauna nang iginiit ni Chief State Counsel Dennis Chan na maituturing na self-executing ang probisyon ng ating batas at hindi na raw kailangan pang aksyonan ng Kongreso. Jiggy? Camille, mababang legal na usapin yan, no? Pero may impormasyon na ba kung nasaan si Senator De La Rosa? Jiggy, no-show pa rin ngayon si Senator De La Rosa kahit nga nagpatuloy na itong sesyon. Pero inaasahan na sasalang itong si Senator Bato sa plenary debates ng budget ng Department of National Defense sa susunod na linggo. Kaya naman yan yung aabangan natin, Jiggy, no, kung magpapakita na ito si Senator Bato. Nauna na nga rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi niya hahayaan na maaresto sa loob ng Senado ang sino mang senador. Hindi rin daw kailangan na magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Huling nakita si Senator De La Rosa na namibigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Tinyo sa Cebu noong nakaraang linggo. Si Bato. At may pahayag na
ba Tanga. ng suporta kay Senator De La Rosa yung ibang mga senador? Oo, Jiggy, rumespak nga dyan si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinuna ni Senator Amy si Ombudsman Boyeng Remulla dahil panay raw ang pananakot niya kay De La Rosa. Si Remulla ang unang naglabas sa media ng impormasyon na ipinaaresto na umano ng ICC si Senator Bato. At kahapon, Jiggy, ay pinanindigan niya ang impormasyon na yan. Dagdag pa ni Senator Amy, hindi raw dapat payagang maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama ka na, Amy. Kahit anong ibaba mong salita. Okay? Birthday mo pa naman. Birthday mo pa, hindi bisa magpakumbaba ka, iba yung binababa mong salita ay hindi nakakapagpabababab. Dapat pag birthday mo, medyo nakakapagpagababag ang binababa mong salita. Hindi. Nagbaba ka ng salita na talagang nakakababahala at talagang hindi dapat talagang paniwalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero bakit yung kay Digong? Pinakita ba? Hindi. Yung kay Digong, pinakita ba? Hindi rin. Kasi nga, nilalaro kayo. Okay? It's a prank. Uso prank ngayon. Diba? Uso prank ngayon. Oh. Kaya masarap maglaro. Lalaruin kayo, total. Mga siratok-tok nyo eh. Oh. Gusto ng presidente at gusto nila, mabaliw na talaga kayo ng tuluyan. Oh. Diba? Ginagamit ng presidente at ng administrasyon niya yung laso na ginagamit nyo. Ano yun? Gumagamit din sila ng pitik-pitik na fake news. Diba? Malay mo. Diba? Malay mo. Pinipake news lang kayo ni Remulla, ni Ombudsman. Pero kumakagat kayo. Di ba ganun ginagawa nyo? Wala namang masama kung sila naman ang gumawa nun. Di ba? Yan. Oh. Di ba? Masama bang minsan mag-fake news si Remulla? Tapos bandang huli, totoo pala? Palaisipan. Totoo ba to o hindi? Di ba ganyan kayo? Tensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Pakailam mo. Gusto nila yun eh. Pinakailaman ba namin kung gaano kahaba yung pagkababa mo? Hindi namin pinakailaman yun. Ha? Pinakailaman ba namin nang tinantad mo ng botox yung mukha mo? Hindi namin pinakailaman yun. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Diba? Pinakailaman ba? Hindi kami nakailam na libo-libong karayom ang tinusok mo para bumaba. Pero wala mo rin silang pakialaman. Gusto nila yan eh. Diba? Ang importante dito, kapag nahuli si Bato, hustisya agad para sa mga Pilipino. Yun ang importante rito. Kasi kayo, iniintindi nyo, pagka-demonyo. Pagka-demonyo, namumutawi sa inyo ang demonyo. Kaya nauubos na kayo. Diba? Kaya hindi lelebel ang administrasyong ito sa baba ng pagkatao nyo. Dahil kahit anong ibaba nyong salita, hindi naman kayo marunong magpakumbaba. At kahit anong babala, hindi kayo nakababaga-babag. Kaya tigil-tigilan nyo kami. Kung ano man ibaba ni Ombudsman, let it be. Kung ayaw nyo matinig sa babala, let it be. ICC, let it be. ICC, oh let it be. Ang susunod na makukulong, letter B. Isa pa! ICC, let it be. ICC, oh let it be. Sunod na makukulong, letter
Barbie. Okay, pakinggan muna natin ang throwback ng noong malakas pa si Bato at talagang matapang pa. By June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Yan mo! Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Ayan ha. Go ahead! Make my day! Ayan po ha. Nung malakas pa si Bato, ngayon nasa kabundukan po. Make my day! Isa pa, para mapili nyo ang katapangan. Para mapili nyo, matapang eh. By June or July. Go ahead, make my day! Make my day! Make my day! Mr. Trillanes! Yan mo! Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Oh, sino daw ngal-ngal? Sige ngak-ngak. Sino ngayon ang hindi makangak-ngak? Sino ngayon hindi makangal-ngal? Sino? Ang di makangak-ngak, hindi makangal-ngal. Aray ko. ICC! Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Aray ko. Go ahead! Make my day! Oh, yan, tago. Ayan, tago. Tago si Bato. Yan ang sinasabi natin eh. Yan ang sinasabi natin sa'yo. Sinasabi natin eh. Kasi, yan ang ano nyo, mga tampalasan kasi kayo. Ngayon, nasa na si Bato? Pakita ko po sa inyo kung nasa si Bato. Nasa kabandukan po, nagtatago. Ayan na po si Bato. Kala naman niya, ayan ayan na po si Bato. Ginagamit pa ang Diyos ng walang Diyos. Ayan tatago tago ka na, boy! Anda mo, hindi ka love ni Papa Jesus. Galit alam mo ba sa Biblia, galit si Papa Jesus sa pumapatay ng nilikha niya. Bawal kay Papa Jesus yon. Ayan na si Bato, kakapost niya lang po. Nagmamalaki ka pa, nagtatago ka. Go ahead! Make money! Wala kang puso, hayop! Sagutin mo yung tawag ni Lacson. Uy! At umiiyak na po ang asawa ni Bato. Eto na po, asawa ni Bato, umiiyak na. Asawa ni Bato, humihingi ng due process kasunod ng umano'y ICC arrest order ayon kay Amy Marcos. Senator Bato de la Rosa, nawawala. Humingi ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas ang misis ni Senador Ronald Bato de la Rosa na sundin ang batas at bigyan ng due process ang kanyang asawa kasunod ng mga ulat na di umano'y nagpalabas na ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban dito. Ito ang pahayag ni Senador Amy Marcos nitong Miyerkules. Sa isang panayam, sinabi ni Amy na wala pa siyang direktang naririnig mula kay De La Rosa mismo, ngunit nakikipag-ugnayan siya sa asawa nito na si Nancy. Ayon sa kanya, sanay na sanay si Nancy dahil asawa ng pulis, pero ganun pa man, takot na takot at kabang-kaba. Nananawagan na tulungan sana sila na kahit paano may due process, may hustisya, may soberanya ng Pilipinas. Dagdag pa niya, humihingi ng tulong sa lahat talaga naman. At kung maaaring tulungan, sabi ko, asahan nyo kung anong abot ng aking makakaya, tutulungan at tutulungan natin si Bato, hindi para makaligtas kung siya ay may sala talaga, kundi na makatarungan ang mga proseso na gagamitin. Huwag itong nangyari kay Presidente Duterte maulit muli. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang unang Alam mo, asawa ni Bato, wala tayong magagawa dyan, madam. Mamamatay tao ang asawa mo. Sorry, madam. Okay? Ha? Swerte ka.
Swerte pa kayo, madam, kasi may asawa at anak ka pa. Yung mga na-damage ng asawa mo, wala ng asawa, wala ng anak, wala ng nanay, tatay. Sana unawain nyo po yun. Hindi porkit palaging pansariling kapakanan, madam. Pahayag noong nakaraang weekend na naglabas na ng arrest warrant ang ICC laban kay De La Rosa. Gayunpaman, sinabi ng Department of Interior and Local Government na wala pa silang natatanggap na red notice mula sa ICC ang Philippine Center for Transnational Crime. Samantala, nagpahayag naman ng Department of Justice na ipatutupad ng Pilipinas ang arrest warrant laban kay De La Rosa kung talagang inilabas na ito ng ICC. Pino na rin ni Aimee Siremulya sa pagpapahayag na mayroon ng arrest warrant kahit hindi pa ito nakukumpirma ng mga otoridad sa Pilipinas. Unang-una, talagang isang malaking kabulustugan ang pinagsasabi na may balita na mayroong warrant na narinig nila na may kopya na hindi maipakita pero sinintensyahan na kung ano ang gagawin. Ano bang kalokohan yan? Puna ng senador. Nalilito ba tayo? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano bang pananakot na ang ginagawa nyo? Dagdag pa niya. Ano man ang kaso, iginiit ni Aimee na wala siyang ideya kung nasaan si De La Rosa sa kasalukuyan. Nasaan nga ba si Bato? Nawawala ba siya? Nang magsimula muli ang sesyon ng Senado nitong Martes, 11 ng Nobyembre, isa si De La Rosa sa mga senador na umabsent. Wala rin siya sa patuloy na sesyon nitong Miyerkules. Sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na wala siyang alam kung bakit patuloy na absent si De La Rosa. Hindi naman daw kinakailangan na magbigay alam ang isang senador tungkol sa kanilang pagliban, ayon kay Soto. Awul! 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 Ha? Awul si Bato! Absent without leave! Awul! 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 Si De La Rosa ay dating hepe ng Philippine National Police noong ipinatupad ang war on drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Duterte ay iniresto ng mga lokal na otoridad sa Pilipinas noong 11 ng Marso matapos maglabas ng arrest warrant laban sa kanya ang ICC. Kasalukuyan siyang nakakulong sa The Hague dahil sa mga kasong crimes against humanity kaugnay ng di umano'y extrajudicial killings sa panahon ng drug war ng kanyang administrasyon. Oh, yan ha. Ayan po. Umiiyak yung asawa. Sorry mama, ganun po talaga ma'am. Wala po tayong magagawa dyan. Mamamatay tao po yung asawa nyo eh. Given the fact yan, hindi naman. At kahit ano pong gawin natin, alam mo ba to, sumuko ka na. Okay? Kahit anong gawin mo, tandaan mo, ang pagsuko mo ay pagbibigay pag-asa kay Digong. Tigilan mo kami, magpapalit anyo ka, kung ano nung pinaggagawa mo. Diba? Kailangan ka ng boss mo. Ikaw ang witness. Huwag ka masyadong emo. Ano to? Ikaw yung ano? When I was a young boy, my father, si Rodrigo Duterte, who teach me how to kill. He said, mga adik, you kill them, all of them, every Filipino, to join my black parade. Patayin mo si BBM? No joke. Maraming salamat po. Abangan nyo po ang Birahan. Mamaya pong 3:00. Birahan naman tayo. Birahan PH. Kung di ka pa nakasubscribe. Nandiyan po kami ni Boss Mark, Takero at Banat Boy. Birahan 3:00 ng hapon ngayon. At bukas po ang Vengador. Ang galog ka ang utak. Hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Bukas po 4:00. Vengador, bebega sa lahat ng fake news at sa mga fake news peddler. Abangan nyo po ang MB ng Vengador, ginagawa ko pa at sobrang busy po.
coconut. Abangan nyo po, i-upload natin sa Nyolo channel. Dahil Bengador MB. kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, Benga, benga! mga fake news, Benga, benga! salbahing dedes. Benga, benga, Halik sa betlog! benga, benga. Bengador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, Ang sa inyo bibenga! bengador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. Palike-like na lang po ng video natin. Kita-kits po tayo sa Birahan PH. Maraming salamat po. And palike, share, and pasubscribe na rin po kung gusto nyo po makita ang pagmumukha ko. News better, yari na kayo. Walang ginava, manira ang logo. Dahil sa pera, adik mga ito. Pero mahihina ang sentido. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa betlo, benga, benga. Bengador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, Ang sa inyo bibenga! bengador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebe. Thank you! Servera lang katotohanan. Walang yusok kasinungalingan. Biyahe ni Koy na walang katapat. At siniolo na Pogi sa lahat! Pogi sa lahat, men! makasina. Benga, benga! Mga fake news. Benga, benga. Salbahong DDS. Benga, benga. Kita niyo po yon? Salbahong DDS. Bye-bye! Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
Kinamkam ninyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kain